Hello everyone, good evening. Our topic for tonight is from the book of Proverbs chapter 6 verse 6 to 8. Go to the ant, O sluggard, consider her ways and be wise, without any chief, officer or ruler. She prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. So, ito pong talata na ito kahit nung elementary pa tayo, ito sa pinaka-famous na parabola, kwentong parabola noon, kung paano isinasalamin dito sa kwentong to yung kasipagan ng langgam. At ang petiks na tipaklon. Kaya pala ito'y laman din ng Bible. Na isang halimbawa tungkol sa ating buhay. Kung paano magpakasipag habang hindi pa dumarating yung panahon ng tag-ulan. Yung panahon kung kailan tayo hindi pwedeng gumalaw or meron pa tayong opportunity na habang kaya pa natin na magtrabaho, bata pa tayo, malakas pa tayo, kaya pa nating maghanap buhay at magporsige sa buhay. Para later on, may ipon at meron tayong isinube sa panahong hindi na natin kayang magtrabaho or mahina na tayo. Kailangan ang katamaran ay walang lugar sa buhay natin. Kasi nagkukonsum tayo ng kinakain natin. Kumakain tayo, may mga bills tayong kailangang bayaran. So, dapat tayong magpursige, magsipag. Kasi, bawat isa ay may mga katangian para gamitin na pwede natin paggamitan. Kasi lahat ng tao ay binayaan ng Diyos ng kakayahan, ng talento, para makapagtrabaho at makapaghanap buhay. Kasi yung bulag, yung bulag, meron silang pinagkakakitaan, meron silang hanap buhay. Kahit ano pa yung kakulangan sa ating katawan, merong paraan kung paano hindi umasa at maging tamad na lang. Kasi, sabi nga ng Diyos, ang mga tamad ay hindi dapat pakainin. So, paano ka mabubuhay kung hindi ka gagalaw? Ano kakainin mo? Lahat ng tao may opportunity na binigay ang Diyos para maging productive at fruitful. May kakayahan na gumalaw at maging produktibo, maging masipag, may makain. Kasi, sabi ng Diyos, the hard work is lead us to the right destination. Katulad ng langgam, maging nature natin yung pagiging masipag. Matuto tayong maging hardworking sa panahon ng tag-araw habang may opportunity pa tayo na makapaghanap buhay, makapag-ipon, at makatulong. Kahit sa katulad ng pagbabasa sa Biblia, makaipon ka ng karunungan, wisdom na nagmumula sa Diyos. Kasi ito yung mga guide sa atin how to make a right decision. Make wise decision para tayo mag-improve sa sarili natin, sa buhay natin. Sa anumang larangan ating piliin. Kasi may mga talent at uniqueness tayo na ibinigay ang Diyos na kailangan nating gamitin. Kasi ang lahat ng kakayahan na ipinagkakaloob niya sa atin, ng Diyos sa atin ay pwede mong magamit. Kasi ang gusto ng Diyos na maging matagumpay tayo sa kahit ano pang piliin natin na gawin sa buhay natin. Yung mapili natin na larangan. Dahil katulad ng langgam, kaya sobrang sipag nila, hindi sila nagugutom sa panahon ng tag-ulan.
Kasi habang tag-araw, nag-iipon sila na mga kakainin nila. Para pagdating ng ulan, meron silang naimbak o naipon na pagkain nila. Hindi katulad ng tipaklong. Kasi, ang pagpupursige, yung katamaran ay, sabi nga, katulad ng sabi ng mga matatanda, walang gamot dyan. Ang kailangan lang, kumalaw-galaw at bumangon para mapahalagahan mo yung kakayahang ibinigay ng Diyos. Do your best and improve yourself para sa kauunlad ng sarili. Kumbaga, yun yung puhunan na ibinigay na ipinagkaloob sa ng Diyos na mapalago yung sarili mo. Kahit ano pang kakayahan na binigay sa'yo. Magaling ka sa arts, sa pagpaplano. Gamitin mo ito para lalo kang gumaling at magtagumpay, makamit mo ang tagumpay na sa anumang ginagawa mo para maparangalan ang Panginoon na may likha sa atin at nagbigay sa atin ng talento, ng mga kakayahang meron tayo. So, ipamuhay natin ang buhay na katulad ng langgam na kung papaano yung gawin nila, yung taglay nilang kasipagan at matuto tayong magsumikap sa buhay. Kasi sabi doon sa Proverbs, ikaw na tamad, masdan mo ang lakad ng katulad ng salangga na bagaman walang pinuno, tagapamahala, o nag-uutos sa kanila, naghahanda sila ng pagkain. Nag-iipon sa tuwing tag-araw ng kanilang pagkain para sa panahon ng tag-ulan, meron silang naimbak na pagkain at hindi na nila kailangan na kung kailan tag-ulan, maghahanap pa sila ng makakain nila. So, hindi na nila kayang maghanap nun pag tag-ulan. Huwag tayong gumaya sa tipaklong na habang may pagkakataon, huwag tayong maging complacent. Habang may pagkakataon, gumalaw-galaw. Magsipag. Huwag tayong maging tamad. Learn from the ants. And this verse makes us push to go or to decide to go to the right destinations, to make a wise decisions every day, na magsumikap lagi at maging masipag, huwag tatamad-tamad, huwag maging tamad. Kahit walang nag-uutos sa atin, magtrabaho tayo, gumalaw-galaw tayo, dapat nating gawin ang kung ano yung makabubuti sa atin, sa ating sarili. Huwag tutulog-tulog lang. Be wise and diligent. Get up and work. Because God wants us to work hard. That fulfill your purpose and contribute to others. Just like King David. He works very hard for the temple and conquering many nations para magkaroon ng peace sa kingdom niya and to build amazing temple for the God. Kasi pag naging hardworking ka, maging productive ka, lalo kang ibe-bless ng Panginoon at maraming pwedeng maging benefits, maging responsible and mature and help you earn resources to fulfill your dreams. Maraming pwedeng maging benefits ang pagiging hardworking. Because working hard is ensure and make the best use to our time. And that's a gift from our God. That's all, everyone. God bless and magandang gabi.